Mabubuntis po ba ako kapag sabay kaming nilabasan or hindi ako mabubuntis kapag hindi ako nilabasan? So if you do like this content mga madam and sir, no, just don't forget to please click like, share, and subscribe sa aking YouTube channel and Facebook page. So maraming salamat po. God bless! Hello everyone! So once again, it's me, your nurse at MFC, and for today's vlog, ang topic po natin or ang katanungan for today ay mabubuntis ko po ba siya kapag kami ay sabay nilabasan or bakit hindi ko po siya mabuntis dahil po ba hindi siya nilalabasan? So what is your idea mga madam and sir? Comment down below muna bago po tayo mag-explain. So if you do like this kind of video and content, tapusin po natin hanggang dulo. So let's start! Una po sa lahat mga madam and sir, no, habang pong nagtatalik ang isang babae at ang isang lalaki, meron po talaga silang nilalabas o tinatawag na discharges. Ano? Sa mga kalalakihan, ang kanilang nilalabas po ay tinatawag na semilya. No? Kombinasyon po ito ng fluid at ang kanilang sperm or tinatawag na tamod. Ano? Nakakatulong po kasi itong fluid na ito para mas mapibilis lumangoy ang sperm or tamod para makapunta po sila doon sa tinatawag na fallopian tube at ma-reach po nila yung itlog ng mga kababaihan. Ano? Sa mga kababaihan naman, kapag po sila ay nakikipagtalik, yes po, meron naman din po kaming inilalabas. Kaya nga po nagsasabing wet ang isang babae, especially kapag po ito ay nasa ovulation period. Karamihan madulas, mas madulas, compare sa dryness na tinatawag kapag hindi po sila nag-ovulate. Yes, meron na naman po ako sa inyong game app na i-recommend na pwede kayong manalo ng malaking halaga, si 1xBet. So kailangan nyo lamang pong mag-register sa aking link na ilalagay dyan sa description box or sa comment section. Pagka-click nyo po ng link mga madam and sir, i-type nyo na rin po agad ang aking promo code, SARAMI. Bakit? Pwede po kasi kayo makareceive ng up to 7,000 pesos bonus na ibibigay ni 1xBet. Kaya sir, kung mahilig ka po sa mga sports like PBA, NBA, yung ating mga favorite dyan, so ano pang hinihintay nyo? Download na! So, ibig sabihin lamang po nito mga madam and sir, kapag ang isang babae ay nilalabasan during ovulation period po or sabihin nating fertile days, ibig sabihin po kasi nito ay maglalabas na ng itlog ang isang babae. Kapag ganitong mga panahon, ang vaginal discharge ng isang babae ay sabihin nating watery and stretchable. So, ibig sabihin parang sipon. So, ibig sabihin nun ay posibleng mabuntis ang isang babae. Dahilan po ito ng tinatawag na hormone naming mga kababaihan. Kaya kapag ang isang babae ay nasa menopausal stage na, kung mapapansin nyo, hindi na siya nire-regla, dry na ang karamihan. Ibig sabihin po nito, bumababa na po ang hormones ng isang babae, particularly po yung tinatawag na estrogen, na nagpapaganda, na sabihin natin naghuhubog sa katawan ng isang babae ay ang estrogen. Kapag po nagde-decline ito o bumababa, ibig sabihin din po, nangungulubot na rin po kami. At ito rin po ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng vaginal dryness o natutuyot ang aming mga ari. Kasi less na po yung inire-release na tinatawag na discharges. Ayun, iko-connecta na po natin mga madam and sir. Mabubuntis po ba ang isang babae kapag ang sila ay sabay nilabasan? Okay? So, ang mga kalalakihan po ay nagre-release ng tinatawag na semilya. May kahalo po itong tamod at fluid na nakakabuntis ng isang babae. Ngayon, kung ang tinutukoy nyo naman po sa mga kababaihan, kung siya ay nilabasan during sexual intercourse or during pagtatalik, so ibig sabihin maglalabas yung tinatawag na fluid. So usually, ito pong fluid na ito ay sabihin nating pwedeng watery, pwedeng sabihin nating parang sipon, pwedeng sabihin nating very thick, ito po ay hindi nakakabuntis mga madam and sir. Kapag ang tinutukoy nyo po ay itlog na ang nilabas ng isang babae during ovulation at sila ay nagtalik ng kanyang partner na lalaki, definitely po, doon po mabubuntis ang isang babae. Ngayon, kailan po ba mabubuntis ang isang babae? Kapag po siya ay nasa ovulation period, kapag po siya ay nasa fertile days.
malalaman nyo po yan kapag ang isang babae ay wet po siya. So, ibig sabihin, maraming lumalabas sa kanya at during half of the cycle. So, ibig sabihin, nasa second week yan. Ibig sabihin, kung first day ng kanyang mens, ika-14th day, usually kapag regular ang cycle ng inyong partner sa buhay, doon po siya usually nag-ovulate or nagre-release ng itlog. Kapag po siya kasi ay nag-release ng itlog, ibig sabihin po ay may mamimit ang inyong tamod o sperm doon at sila ay mag-unite. Pero hindi po ibig sabihin, every talik ay magre-release po ng itlog ang isang babae, Once lang po, gada isang buwan, or once a month lamang po, nagre-release ng itlog ang isang babae. I-take note na po yan, mga madam and sir, At kapag walang talik na naganap, or sabihin natin walang sperm na nag-unite at nagsama silang dalawa, naging isa ang itlog at ang sperm, hindi po sila nag-unite, hindi po sila nagkita. Ibig sabihin po ay walang pregnancy magaganap, ibig sabihin po re-reglahin po ang isang babae. Another thing pa po, mga madam and sir, during sexual intercourse, naglalabas din po ang babae na tinatawag na female ejaculation. Ito po yung sinasabing nasirit, okay? Pero hindi lahat ng kababaihan ay kaya itong gawin, pero lahat ng mga kababaihan ay may kakayanang gawin po itong bagay na ito. Yung tinatawag nila female ejaculation or squirting. Ang katanungan, ihi po ba to? Hindi po, mga madam and sir. Ito po ay galing sa tinatawag na skin's gland naming mga kababaihan. Para po itong prostate gland. Kung sa kalalakihan ay prostate gland, sa aming mga kababaihan, ito po ay skin's gland. Ngayon, nakakatulong po ito para mag-release, mag-secrete ng fluid at mag-release po siya habang ang isang babae po ay nag-orgasm at hindi niya po ito makontrol yung kanyang sensation. So definitely ang mangyayari po nito ay i-increase po ang kanilang arousal and then magre-release po sila ng tinatawag na female ejaculation or yung fluid. So this would be the end of my vlog. Thank you so much for watching and hopefully nasasagot ko ang inyong katanungan. So maraming salamat po. God bless. Thank you and goodbye. Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already